Brother Sunny Diaz, send po. Ayun. Brother Sunny Diaz. Hello po, kapatid. Taga saan po kayo? Gold Coast po. Queensland. Gold Coast. Okay. Kailan po kayo na nabautismuhan? June 2022. 2012 po. 2012. Ano po kayo? Gold Matagal Coast? na. Opo. Gold Coast. Taga dyan yata sila, yung napangasawa ni ni Girly Arce. Arce. Hindi ba? Matagal Matagal na. na po ako suspend dito. Ayun, Exeter po kayo. Opo. Opo. Mukhang meron po kayong dyan Mukhang meron kayong tutor. Yung asawa ko po. Hello po. Hello po. Ang gaganda nyo naman na tampopogi para kayong mga artista. So, ano po kayo? Pareho po kayong member ng MCGI before. Dati po. Dati. So, No. you are proud Exeter as well. Opo. Ayun. Kung pwede po kayo, First time. kung pwede po kayo mag-share, what triggered you to exit? Parang masyado. What made you decide to exit the MCGI? Parang Opo. Dadami yung basher ko nito. Sige. Ang butter po doon Kasi kasi inevitable yun whether you are going to tell the truth or you will tell a lie, merong basher so might as well say the truth. Diba? Parang po, mas marami pang marites sa, parang mas gising pa sila pagka yung marites, pagka paksa, tutulog. Exactly. Tsaka Ang pinag-uusapan, buhay na may buhay. buhay na may buhay. Opo, nakasama ko na rin po sila. Sila, dati po, nakakasama po namin sila Brad Resty doon sa nasa Canberra kami dati, Canberra. Aha. Marami din yung mga... Kung ano po yung mga sinabi nyo, na-experience po na. Kailan po kayo nag-exit? Po, Kailan po kayo nag-exit? matagal na po. Matagal na po. Kaya po, nung makita ko, nagulat na rin, parang nagulat na lang po ako nung makita ko po na lately lang po na, meron palang ex-seater na gano'n na nagulat na rin po ako dati po kasi nakikita ko kayo pagka yung nag-aano po sila Brad Ellie nung araw. Tapos nagulat ako. Akala ko nga una, nung makita ko yung mga posts niyo, akala ko, ano to, parang prank ba to? And then, nakita ko na, totoo, parang totoo to Kaya minessage ko yung ibang kapatid. Totoo ba to? Sabi ko, si Brad ba no? Chinek ko, oo nga Tapos hindi hindi daw nila mabuksan yung page nyo. Yung iba po, hindi po nila mabuksan yung page nyo. Yes. Kasi po, baby, hindi... Ewan ko ba't di nila mabuksan. Naka-private po kasi yung account ko. Sabi ko, ba't ako lang nakakakita kay Brad? Sabi ko, pagka sinesend ko yung link nyo, hindi nila mabuksan. Iba yung lumalabas. Opo. Naka-private po. Ayun. Nagulat kayo kasi yung wall ko before, puro gawain, puro kay Oo nga Brad. po. Puro sa Oo nga po. Late ko lang po napansin to. May mga ganito. Sabi ko, Sabi ko, kaya since subaybay ako yung yun. Hindi na, kanina, napa-comment tuloy ako. Sabi ko, patay ako. Pagbabash ka. Hindi na nga po siya pinapansin. Hindi na nga, sabi ko, hindi na nga pinapansin ka ako. kayo ambush interview. So, hindi, naano rin kasi ako minsan kasi, pati, yung mga bata po, may anak po ako kasi, yun, sabi ko, mga 80 na yan,
dati, nasabi niya magpapabautismo siya. Tapos lately, sabi ko, oh, nangyari. Sabi ko, sabi niya, ah, ayaw na kami bigyan ng link, sabi niya. Oh, sabi ko gano'n. Eh, kung suspindido, sabi, huwag naman sana idama yung mga bata. Sabi ko gano'n, sana man lang ako, nagsusumikap sila na yung mga bata. At least ako, yung tawag-tawagan naman nila dahil hindi ko naman di may sasalba yung kaluluwa nila. Nung una pa yun, yung hindi ko pa nakikilala na may mga ganito pa ng Exeter. Sabi ko, dapat man lang ako tawagan nila yung mga bata. Sabi ko, kasi natutuwa naman ako nung una dahil lumaki maayos yung mga bata. Lately, hindi yun daw sila binibigyan ng leak sa sabi ko gano'n. Eh, hindi pa naman sila bautismo na, hindi pa, dapat nag-e-effort man lang sila kahit kaunti. Yun, yun lang. Eh, sabi ko, may simula na makita ko yung ganito. Sabi Nadamay, ko, nadamay yung anak niyo sa inyo. nasuspend, hindi naman ba? Ako, nasuspend din po kasi ako dahil nga po, pagka yung yung wala kasi akong appetite sa pagkain kasi after work. So, yung ginagawa ko, shot po, amin ko, umiinom po ako na at least one shot para lang po ganahan, kumain. Oo. Yes. Kaya nga, yun. Nagtitinda ng alak. Kaya nga po, sabi ko totoo kayo. Kaya may nagbigay sa'yo. Pinagbigay sa aking kapatid. Siya rin na nagsumbong. Sabi ko, ano ba ako to? Diba? Sila nga nagtitinda ng alak tapos nagpatayo pa ng ng club, ng nightclub. Tapos yung royal family, the royal family themselves, they are drinking liquor. Kaya nga po nung makita ko na, sabi ko, reliable. Sabi ko, totoo sinasabi nito dahil kasi kung hindi ko nang po kayo kakilala, kung hindi ko po kayo nakikita nung araw na kasama, hindi ako maniniwala na Sabi ko, hindi, totoo to dahil magkakasama kayo eh. Sabi ko, Baka ay ganun ako naglakan mo ba sinabi na si Lenny Magsta kasi Ayun. Meron po kayong gustong sabihin sa mga kapatid sa Exeter's community? ano po, kasi nasabi niyo na lahat. Siyempre, ito pa rin po yung manggagaling sa Kasi may Feel the same way din po. Kasi, ganyan din. ngayon nga po, na, nung una naman po, wala naman talaga kaming tutol sa aral eh. Hindi naman po kami, kasi, yung mga aral po, wala naman po tutol doon eh. Kaso lang po, yung mga napapansin na rin po simula pa noong halos lahat ng sinabi ko. Yun na rin. Yun na po yun. Sabi ko, akala namin nga noong una, kami lang din nakakapansin. So, simula nung... Ano po yung mga napansin ninyo na akala nyo na kayo lang ang nakakapansin? For the mga kapatid na nakikinig ngayon. Katulad, lately. Ito, Daniel Rason po. Baka gusto nyo pong i-shoutout si Daniel Rason. Nanonood po. Yun nga po. Minsan lang po sa paksa nga po, bibigay lang po ng kapiras. Hindi katulad nung araw na medyo madami pa yung sitas. Yan po, parang umikot na lang sa isa. Yes. Yung Pangbatibot po. Pangbatibot. Ewan ko. Ba't ba? Pasensya na ho First time ko. Talaga, balak talaga makinig tapos lang po siya sabi. Daspat ako. Dati ewan ko, dati, tiga Singapore po kayo dati, di ba? Yes. Kasi may mga kapatid po dati kami doon sa iglesia, sa Canberra, mga tiga Singapore sila. Hindi nawala sila si Brad
Ronald, Miss Mary. Sis Maris, and kasawa ni Ronald. Yung mga IT. Oo. Nakalimutan ko na Mm, pangalan. yun. Yun nga po, yung mga dati, mga nawal. Na kaya tatanong din ako, baka una sila nakapakinig sa inyo na ano. Kaya siguro, lately, sabi ko, mas kasi mga tiga Singapore po yun, Canberra eh. Alam ko po nawala yung, na parang nawala na yata yung lokal nila doon sa Canberra. Maraming, dati po may lokal doon sa bahay, na bahay nila, ano. Tapos, ewan ko po kung ano na po nangyari ron. Marami, sir, actually, ang mga nag-exit, mga pioneer ng mga lokal. Yun nga po eh, kahit na po sila, ewan ko po, parang marami, kahit sa Sydney po, yung sila, Ang dami din. marami. Hirap bumagit ng pangalan, mamaya hindi pala exit. Sige, Pero banggitin mo, nakikita ko, banggitin mo. Banggitin mo. kasi, ewan ko kung ano yung mga, ano po, yung mga, ano pa yun eh. Mas matatanda. Matatandaan sila. Tapos yung sila pa yung ano, parang sa ad pa yata sila, yung sa mga Jack. adbro, mga abro, mga, oo, yung mga, hindi ko nga ano, dati mga friends ko po sa Facebook yun eh. Kaya pala, nagugulat na lang. Kaya, ewan ko po. Sila ko. Mm, medyo may mga iba nga po, nagpagupit na. Sabi ko, ewan ko nga ako. Medyo wala pa akong masyadong anak dahil bago lang po ako nakapakinig sa inyo eh. Sabi ko nga ako, naku po, tatadta din ako. Dati, hindi ako mga kapatid ko, hindi na. Dati kasi nung medyo, ano, ewan ko nga po, niisip ko nga rin po kung kung pinaiiwasan kami dahil Kasi dati. kasi parang pinaiwasan ko dati no, sabi ko mga kapatid, di ano, nagla-like ka, babatiin ka ng happy birthday. Oh, sabi ko, ni isa wala. Sabi ko, isa na. Sabi ko. Kaya tinatanong, minsan may tinatanong ko, pinaiwasan ba kami? Ganun po, ganun talaga yung nangyayari, nagiging sistema at kalakaran. Pagka nag-exit ka, ang gagawin nila, papaiwasan ka, ika-character assassinate ka, sasabihin sa mga kapatid, wag nyo nang kausapin ito, si Brad Johnny Diaz. Ano to, exiter na ito. Masamang tao na to, sa demonyo na ito. Talaga po nga ako. Ngayon na nga. Sabi ko, Mahirap kasi yung claiming is one thing, but proving is another thing. Biruin mo, meron bang poging demonyo? kaya sabi ko, doon na lang po ako na ano sa mga bata. Sabi ko, ay, naku, hayaan nyo na. Sabi ko gano'n. Kung ano na lang yung ano, nararamdaman yung mali. Alam mo naman, kahit pa paano, awa naman po ng Diyos eh. Maayos naman po yung mga bata. Saka naging masama po ba kayong tao nung nag-exit po kayo, kapatid? Po, wala naman po akong problema sa, Nung nag-exit tayo, hindi lang tayo di na lang po kami nung actually, to be honest po, suspindi po ako, yun nga po di naman po ako naglalasing, ano lang po yun lang po talagang, inamin ko naman, kaya nga, sabi ko, ba't ba ako magsisinungaling, ginawa ko na nga, uminom na nga ako, sabihin. Hindi naman ako naglasing, I mean, inamin ko lang naman, tapos, sabi ko nga, ba't ko pa itatanggi? Dapat nga, brother, ang suspindihin itong si Daniel Rason eh. Biruin mo halatang nagsisinungaling siya. Nagtinda naman talaga sila ng alak. Pati itong si Rodel Mangilimat, dapat ito suspindihin ng walang taning na panahon. Pati si Sani Catan. Biruin mo, kayo ang manager ng Salute at saka ng Area 52 nightclub. Tapos sasabihin ninyo na AI lang, taka hindi kayo nagtitinda ng alak. Hindi ba malaking kasinungalingan yan? Tapos itong mga kapatid na ito, na umamin naman, nagsashot siya at saka hindi siya naglalasing. Bakit? Nung nga panahon ng kapatid na Perez, umiinom sila, hindi bawal uminom ng alak during that time. Nung panahon ng kapatid na Perez, huwag ka lang maglalasing. Binago lang yung aral. Saan ba nanggaling yung bawal uminom ng alak? Biblical ba yon?
Hindi biblical yon. Katunayang hindi biblical yon. Uminom ng alak ang Panginoong Hesukristo. Yun nga po. 'Di ba? At ang kaunahang milagrong ginawa ng Panginoong Hesukristo, He turned water into wine. Katunayan, Yeah. pati doon sa langit, merong alak doon na iinumin. Yun nga po. Hindi naman ako hindi naman din ako manginginom po dahil ako na occasionally lang po talaga. Ano lang naman dahil kahit sigarilyo din naman ako. Ano lang talaga. Nagkataong inamin ko kasi kaya yun. Dapat nga itong suspindihin itong si Daniel Rason eh. Biro mo, nagpe-Pegasus siya at saka nagkakasino. Oh, big time. Saan niya mamakuha? Ano? Parang Nakaka-Pegasus. nadidig. Mahal doon ah. Bukan nakapunta ka doon, brother ah. Hindi matagal hindi pa ako iglesia po kasi nung nadidinig ko na yan. Mahal ba doon? Nadidinig ko na yung Pegasus. Opo, minimum ano rin. pa entras mo pa lang doon, di ko alam kung 20 million tayo. Kaya pa, kaya pala. Mm. Dahil dati po kasi ako nagtrabaho sa kami mag-asawa sa casino. Aha. So, alam po namin yung mga kalakaran pero hindi kami nagsusugal, pero nagtrabaho lang po kami sa Pagcor. Meron din tayong exeter na nagtrabaho sa Pagcor, si Brad Ronnie Keypoint de Rosario. Nung maanib siya, bawal sa atin yon. So, nag-resign siya. Ang laki ng sahod niya before. Kaya po pero mas okay naman dito sa Australia po kumpara naman doon sa malaki ng pagkakaiba po. Kumusta po yung kalagayan niyo ngayon? Hindi naman po kayo naging masamang tao nung nag-exit kagaya ng binibintang nila na yan, mga ano na yan, pariwara na yan, magiging Ganun din po, mas lalo pa nga po nag-iingat at nagiging sa akin po. Sa totoo lang din mo. Kasi walang chismis sa paligid. Kasi nakakatutok to. Yun, paggising po, wala namang pong problema. Darasal naman, tapos papasalamat. Bago matulog, ganun din po. Wala lang. Tapos, yun yan. Kasi ako may chismis. Mas pa po, minsan, yun nga ho, yung mga, Walang marites. mas nakakapag pa nga, kasi, wala naman po, hindi naman po naging saman. Actually, mas huminto pa nga ako dahil after nun, natutok na lang ako konti sa gym kasi nga po. Kasi welder po ako. Kaya mas instead na uminom ako, ginawa ko na lang, nag-gym ako para lang pagkatapos mas ganahan lang kumain kasi. yes. Di na virtuous. Kaya Hindi ka na napupuila. hindi na rin, tapos hindi na kami masyadong napupuyat sa walang ng paksa. ay nabaggit na todo. Hindi na naman nila ako pinapansin. Baka ngayon papansinin na nila ako. Papansinin na po kayo. Instant celebrity po kayo. Pagka may paksada sila nung Nag-uusapan. nag-uusapan, pagka gano'n naman talaga. Uy, Wala nakita naman mo yung post ni sis. Deadma lang dahil alam po natin, kilala naman natin yung sarili natin eh. Kahit sabihin nilang demonyo tayo. Kaya nga dyan ako nagsalita eh. Yan nga yung nag-provoke sa akin para magsalita. Aba, teka lang. Pero mo ako sasabihin ninyo sa demonyo, samantalang alam ko yung bulok ninyo. Pero yung tatay ni Daniel Rason ng bababae. Later do I found out na hindi lang pala ng bababae yung tatay ni Daniel Rason, ang lalaki din pala. Sabi ko nga po nung madinig ko yung mga parang ang pabigat neto. Sabi ko, parang napakalalim ng pinagkuhanan ni Brad. Sabi ko. Kaya nung sabi ko, si sis naman po, gawa sa kanya, kasi siya, nagpatawos ng ilo si sis. Suspended. Tulog yan.
Nagpaano po ng ilong, nagpatangos Kasi po. may set, yung May, ganun may, kasi, may, may ganun kasi siya sa loob ng ano niya, sa nose niya. Hindi siya, yung parang, hindi diretso. hindi diretso po, yung may bone siya na nakaganon sa ano Ah, niya. So ang ginawa, syempre, ipokorek yung bone. So ang ginawa niya, syempre, kailangan i-operahan niya din. ah. Nung nagpaano siya, dun po siya Hindi. Ay, kaya naku, po, susunod. ang dami Eh ko, sabi, ang dami ko kinalang matangos ng ilong, hindi naman sinuspindi. yun, Eh, yun nga po, ang iniisip ko nga, ito na sa akin to Brad, ano, ito na. Ang sa akin naman, ba't ka ako kunyari, sa ipin, di ba? Halimbawa, nagpapostiso ka. Kunyari, nagpaano ka ng ipin, nagpaayos ka, vinyl, ba tawag doon? Veneers. Nagpaano ka, ganun ka. Sabi kong ganun, what's the difference between nose and ano? At least etong ilong ang ginamit is like for example, ribs or something na hindi naman din fake na something. Galing sa katawan. Oo. Yung kako, kung tutuusin, ang ginamit doon, porcelain, kung ano. Parang yung Siguro. parang yung ngipin ni Ismael. Kilala niyo po si Ismael, di ba? Mael, siguro po sa ang mga nadidinig ko na lang po dati sila Brad. Ano po ba yung Ismael? Ismael, si Danya Rason yun. ah, Ang dami naman code. Sabi ko, bakit Ismael? Ang nagbigay ng code name na yun, si Myra Rason eh. Yung pinsan niya, si Mary, si Ate Myra. Sabi ko, bakit Ismael? Hindi ba siya Ismael? Malibog siya eh. Ismael. Okay. Slow. Mael, okay. Pero Mael. And then, yun nga. ang ganda-ganda naman ng ngipin niya. Nagpa-veneer siya. Tama po yung gusto nyo. What's the difference between veneers and between the nose refinement? Nga po. Tapos Yung pag mga amoy taba niya ng pintes, Tapos nga po yun, pagka ngayon nga po, yung isa pa, kay sis kasi, si sis kasi medyo nung pakita ka nga. hello po. Yan po si sis. Pagka Kamukha mo si Raisa Senon. Thank you po. marami nagsasabi. Hindi kasi si sis kasi minsan, tumaba kasi siya, so para nag-fit yung damit. Yun nga po inisip, yung isang tanong namin, sabi ko, bakit nung si sis But pag ako naka-fit, naka-fit, sila, nagagalit nagagalit sila. Tapos yung ibang kapatid pagka naka-fit na, dahil mataba. dahil hindi naman na, kunyari, hindi humubog, mga ganon. Sabi ko, parehas lang naman naka-fit. Nagkataon si sis ka ako, medyo humubog yung katawan. Yun nga, sabi ko, parehas naman. Sabi ko, wala namang mali siya. Yun nga, si sis kasi, bago kasi kaming maging iglesia nung maano to sa kasi yung tinitinda namin damit. So, dati, sa Pilipinas. Sa Meron siya, kaming RTW, so medyo passionista ang ni sis. So, kahit na yung sa mga jewelry, yan, titinda siya, kukuha siya ng kaunting gold, like for example, import siya sa Dubai o sa Japan. Yun ang binebenta niya. So, ang ginagawa niya, sinusuot niya syempre. So, bawal naman lahat yung mga ginto na sinusuot niya. So, yun, halos lahat kay sis, bawal. meron nga akong kilala eh. Pagsakay. Iba Oo. na suot. Meron nga po akong kilala eh. Singer yun ha. Pagka kumakanta siya, sa gig niya, nagsusuot siya ng alahas. Tapos, sabi ko, bawal yun ha. Ba't malakas kasi siya sa manggagawa, malakas magbigay. Pag fitted, ba't gano'n? Pagka medyo machabi po, hindi nila papansinin. Pag machabi po yung naka-fitted, hindi nila papansinin. Pagka may shape, papansinin mo nila. Insecure lang sila sa sa beauty. Balita kami ngayon sa Brisbane. Hanggang buong Queensland.
dito. Damay na rin Sydney. Kilala kami sa Sydney. Dati kami nakalokal. Dati Meron kami lokal mga- na Sydney. merong Tapos napunta po Nanonood kami. sa Sydney. Batiin mo yung mga nanonood sa Sydney. Merong mga nanonood. Mga bisita ko rito yung pagka December. Ganun. Kasi ano po, Hindi na. sa Gold Coast po kasi dito, eto kasi, parang ano po kasi, parang, nakarating na po ba kayo dito sa Gold Coast? Hindi pa. Hindi pa po ako nakarating dyan sa Australia. Nakarating na. Okay. Pagka Gold Coast kasi parang tourist area kasi dito po kasi yung movie world. Tapos malapit sa mga beach at mga 20 minutes pero city. Katabi lang po siya ng Brisbane. Aha. 1 hour lang po sa Brisbane pero 10 hours sa Sydney. Lokal. Dati ang lokal po namin Sydney noon nandun pa kami sa New South Wales tapos napunta kami ng Canberra. Tapos naikot nga namin lahat. Kaya sabi ko, kilala kami lahat. Patay na. I-shoutout mo yung mga kapatid. I-shoutout mo yung mga kapatid. Lahat. Lokal na pinagdalian. Paggugulat po lahat. Ayun po. Isa nga pala, para po sa kaalaman ng lahat, sinashoutout ko yung diakono at secretary at manggagawa ng Sydney, Australia na nag-exit na. Ah. Oo, sino yun? Paano po, first letter. Ano po? Ano first letter nun? Secret! Kilala parang, Kilala na. parang kilala ko na yata. ninyo yun. Kilala Ba ninyo. yun, no? Letter A? Shoutout Apelido? na. Letter A ba apelido na? Ba't ang galing mo? Sabi ko, Letter F yung pangalan? Ba't ang galing mo? Magkakasama kami dati doon sa Kakilala ko kami nun dahil bago pa kami nun, mga bago pa. Kung nanonood kayo, mga kapatid, na diakono, secretary, at manggagawa Opo, sa Sydney, sila Australia. mag-asawa, di ba? mag-asawa Sa po video yan. na ito. Yan. Sina-shoutout ko po kayo at alam po, kasama po namin kayo sa laban na ito. And this battle is not a simple battle. This battle is a battle between light and darkness, katotohanan at kasinungalingan. Alam na alam mo kasinungalingan Biruin mo. Matapos ninyong pakinabangan ng mga kapatid sa loob ng mahabang panahon, tapos papasamain nyo all of a sudden? Bakit? Meron bang ginawang masama sa inyo ang pamilya ng kapatid na diakono? Ano bang pangalan ng diakono na yon? F ko. F? Efren Paki? Hindi. Hindi, Ano? andun pa yun eh. Ano pangalan? Ito kasi alam Fernan ba yun? Parang, Parang ba? apelido doon. Uy, mamaya, hindi pala sila yun. Hindi, lang, parang nadinig lang namin sa mga bubuit. Uy, ang Ewan ko, ganda ng chemistry nyo ha? Nakita ko yung chemistry nyo, ang ganda. Ano yan, sale? yung binili ng anak ko. Matagal na yan. Ang ganda. Andito kasi yung nanay ng asawa ko. So, Katoliko. Yeah. Para daw ma-feel yung Wala namang masama dyan. Sila lang naman ang gumawa ng mga doktrinang hindi, wala namang legal. Yan po yung aming maliit na Christmas ganda. tree. Ang cute, parang candy. Candy. Yan po yung aming maliit na bahay. Maliit pa yan, ha? Bisa pasyal kayo rito, Brad. Loob natin, Hariwa. Akala ko nakarating na kayo dito, kaya Hindi pa po. Ayun. So, going back,
Yun. Balita ko kasi pinapasama nila itong diakono na nag-exit dyan sa ano. Mag-asawa yata yun eh, yung diakono tsaka yung secretary. Tapos yung anak nilang manggagawa. Eh, hindi ko naman nakakausap itong mga ito. Tapos, ikino-connect nila sa akin, pilit nilang ikino-connect sa akin. Eh, hindi ba naman kayo isang dakot na tangang Danyerason at Reyes friend backing? Hindi ko naman napagkakausap ang mga kapatid. Tapos idadamay nyo sila, i-associate nyo sila sa akin. Ayan tuloy, nagsipag-exit nang wala sa panahon. Nga po. Ayan. Para po sa kaalaman ng lahat ng mga kapatid sa buong mundo na nakakakilala sa mga kapatid na sinasabi ninyo. Yung po, hindi ko kasi kilala sila, hindi ko talaga sila kilala. With all honesty. Yung po, alam ko lang, may nag-tip lang sa akin, bro, nag-exit na po yung diakono at secretary, mag-asawa po yun, tapos may anak po silang manggagawa sa Sydney, Diba? Australia. Maayos pong mga kapatid yun, brother. Kaya nagulat kami, bigla po nilang sinasabing, wag na daw po kakausapin, sa demonyo na daw po yung mga yon, etc., etc. Sabi ko, walang pagkakaiba eh. Pero mo, kung talagang sa Diyos kayo, yung mga apostol talaga na ang Panginoong Jesucristo ang naglagay, yung mga nagsisipag-exit, pinapanalangin nila. Kabalintunaan at kabaligtaran ng pinaggagawang ngayon ng MCGI na nagpapakilalang sa Diyos daw. Si San Pablo, hindi naman ng babae yon, Danyerason. Ikaw ng babae. Biruin mo, hindi mo naman asawa. Pinapatungan mo sa sa loob ng sasakyan. Hindi ka ba nahihiya niyan? Tapos hindi mo pinakasalan, pinagsawaan mo lang. Yan. Kaya kayo, pare-pareho kayo iglesia ng mga baboy. Anong pangalan nun, Brad? Brad Johnny Diaz? Yung diakono sa Sydney? Hindi, hirap po kasi baka hindi po sila, alam ko, ang apelido nun, nagsisimula sa letter A, kung tama ba ako? Opo, Letter A. tama. Tapos, ang pangalan ng lalaki sisimula sa letter F. Ewan ko kung tama nga yun. Tama. Tama Ano po, pangalan tama po? po ba? Ha? Ano pong pangalan? Hindi ko alam kung Fernan o ano. Ayan. Fernan ba? Tama po ba? Biruin nyo, pasasamayin ninyo si Brad Fernan? Malay ko ba dyan? Hindi. Totoo ba yan? Hindi ko sure po yan, ha? Kung siya nga yun o ano. Iko-confirm Kaya, hirap. sigurado may mga magre-reach out sa inyo at iko-confirm nila, opo, totoo yang si Brad Fernan yung yung sinasabi nilang etc., etc. Kasi wala naman ako wala naman po ako masyadong sa Sydney na ko lang po. Parang kung sino nagsabi na isang kapatid lang. Pero wala akong connection po kasi masyado sa Sydney. Ang huling lokal namin is Canberra, which is Canberra. alam ko ewan ko kung meron pang Canberra. Dahil alam ko na wala na yung Canberra. Dahil ewan ko anong nangyari. Ang hirap. Yun, the spot mo ko, brother. At sigurado po Naglalike lang. malaki po, Naglalike lang ako kanina. malaki po ang maitutulong ninyo sa Exiters community, brother, kasi marami pong magre-reach out niyan ng mga Exiter dyan sa Australia na nakakakilala sa inyo. Sigurado po yan. And makakatulong po yun sa community po natin. Kasi sa totoo lang, mahal natin yung kapatiran. Mahal natin yung mga kapatid. Mahal naman po lahat. Wala naman po tayong problema sa mga kapatid eh. Yes. Wala tayong problema sa mga kapatid. Actually, pati yung mga panatikong nagkakalat ng hatred sa social media, we still love them. Naiintindihan natin bakit nila ginagawa yon kasi ikinulong sila doon sa thought na pagka kinalaban mo yung sugo namin, sa demonyo ka. Mga kapatid, ang Actually,
yung mga pinopost nila na kunyari, no, yung mga yung mga kapatid, yung mga personal nilang pinopost nila, like ko naman po lahat. Minsan nagko-comment ako, birthday, nag-greet ako ng birthday sa kanila. Ang di ko lang maintindihan, hindi talaga nag-respond. Sabi ko, hayaan mo na nga, basta ka ako, ano, wala naman tayong masamang tinapay sa kanila. Tinapay. Sabi kong ganun. Exactly. Eh, Mamaya po, eh, po kayo niya ng mga kapatid na exiters at saka ng mga closet. Hindi, kung naririnig nila ako ngayon, actually, namimiss ko sila. Namimiss ko silang, kabiruan, ano yun. Kaya, ayun, nakakamiss din na kasama ko sila dahil minsan sa puyatan kasama mo sila. Yan, manawagan ka na, brother. Wala lang. Manawagan ka na mga kapatid na dyan sa Australia. Panahon mo na ito. Pagkakataon mo na ito para manawagan sila. Namimiss ko kayo mga kapatid. Pasyal kayo dito. Alam naman nila yung bahay ko. Punta lang kayo rito. Dati lagi kasi nadaan. Dati madalas ako dinadalaw dito mga kapatid. Ewan ko ano nangyari. Ngayon, di na. Bukas yan, marami nang dadalaw sa'yo kasi alam mo ba na nag-get together yung mga exiter dyan sa Sydney, Australia? Kami na-inform. Hindi, Siguro actually, hindi. Siguro nila exiter na kayo. Ano po pa baka sabihin naman, hindi naman Exeter sila, Brad, ano lang, suspendido kaya yan, hindi mo siya umixit ng maayos. Sino? Hindi, baka ako, baka syempre, sasabihin nila, matagal na suspendido yan, kaya ganyan yan. Baka sabihin sa akin, which is totoo naman na suspendido ako. Bago ko kayo makilala, suspendido na ako. Kaya, in fairness naman sa, sa katotohanan, sabi ko nga, ba't pa ako magmamalinis? Totoong suspendido naman ako. Kaya, Kasi ba't sabi pa ako ng magsisinungaling? Dadagdagan ko pa yung sinungaling. Sabi po na kasi yun nakasulat po yun sa unang one yata kung di ako nagkakamali. Siyang nagtatakip ng pagsalangsang, hindi giginhawa. Kaya nga doon tayo doon tayo iminulat na pagka meron ka nagawang kasalanan, kailangan i-report mo yung sarili mo. At alam mo, dapat hindi ka sususpindihin. Kasi ni-report mo yung sarili mo eh. Yun nga po. Sino ba yung manggagawang nagsuspindi sa'yo? Ay, nako. Sino yung manggagawang? Anong pangalan ng manggagawang nagsuspindi sa'yo? Suspindihin natin. Mga... Yan ba yun? Si Rodel? Lagi sa public ako. Minsan nga po, parang kumain. Minsan kumain kami sa labas dito. bigla kami kinompronta. In public. Ano manggagawa? Kami nahiya, abe. Ibang-iba na kayo talaga, no? Ano pong sinabi nila nung kinompronta kayo in public? Sinabi niya po na, ano sabi na? Ibang-iba na kayo. Iba-iba talaga. Parang nagulat ko. Wala po, walang introduction. Sabi, Walang kamusta. Wala ka- Ikaw, hindi ba mo? Sabi mo, kamusta po? Ako, hindi ba ko na lang iusapan? Kamusta po kayo? Dire-diretso Diretso. pa rin siya. Parang may personal na galit ang dating. Sabi ko, sino pa kaya ka kung paano ka pang babalik kung halos, let's say, hindi mo naman kakilala yung nasa gilid, yung mga ibang taong nasa side mo. Siyempre, kung may gusto kang sabihin, kung maayos ka, hindi pwede ka naman tawagin sa isang lugar, hindi yung kumakain ka in public. Parang street area, parang parang siyang food court, ganun. Tapos, kinumpron. Tapos parang pa siya, yung may galit na talagang, sabi ko, parang iba na. Ganyan po, actually, hindi lang sa Australia at hindi lang po sa inyo. Actually, manggagawa yun na sabi ko, hindi ka Anong naman pangalan po? Anong pangalan? Sige, huwag ka matakot. Sususpindihin natin. Hindi, ganun pa man sabi ko, inisip ko na lang,
Ang inisip ko na lang po nung time na yun, baka kasi nagki-cleaning siya, sabi ko ganun. Baka ako pagod siya, stress siya kasi from Brisbane pupunta pa siya ng Gold Coast, sabi ko ganun. Baka ako time na yun, gutom siya, pagod siya. So sabi ko na sa asawa ko, kaya mo na ako, baka ako may pinagdadaanan. So kaya mo na. Sabi ko, alas na nga tayo. Nagtaka po ako sa gitna po. Mga kapatid, tingnan nyo po yung mga kapatid na Exeter ha. Biruin ninyo, kinokompronta na, pinapahiya na in public, pero yung iniisip pa rin nila, baka pagod lang yung pagod lang siya, gutom lang siya. Nakikita nyo po yung difference, mga kapatid? Kami, mga nag-e-exit na pinapasama ninyo ng pilit, pinapasama ninyo ng todo, tapos kami yung nagkakaroon ng malaking puso at mayroong pang-unawa na umunawa sa inyong mga panatiko. Hindi niyo po ba nakikita yung malaking pagkakaiba, mga kapatid? Basahin po ninyo ang inyong mga sarili. Sabi po ng Biblia yan, mga kapatid. Siyasatin nga ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Hindi ba ganinyo nalalaman? Mga kapatid, meron ganong sinasabi ang Biblia na siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Ngayon, kung ibabalik ninyo sa amin, yung talata na yan, kaya nga namin kayo, inaaway, etc. kasi wala na kayo sa pananampalataya. Mga kapatid, ang sabi ng pananampalataya, ibigin mo ang iyong kaaway. Pagka nagutom, pakainin mo. Anong ipapakain mo? Sabi ng pananampalataya, pakainin mo ng pagkaing makakain. Pakainin mo ng edible food. Hindi yung panis, hindi yung 3 araw na sa rep. Painumin mo pag nauhaw, painumin mo ng lason, painumin mo ng ihi, painumin mo ng etc. etc. Potable water. Painumin mo ng tubig na maiinom. Which is yan po ang ginagawa naming mga Exeter. Kagaya nga nung mag-asawang doktor na Sumner at saka si Sistina Fuertes. Biruin ninyo, pagka merong lumalapit sa kanilang mga kapatid na panatiko pa ni Danya Rason, they are doing their duty, their obligation, and their oathted duty na tumulong sa kapwa-tao. Yan po kasi ang tinuro ng pananampalataya. Gumawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Ano ba yung pananampalatayang sinasabi ng Biblia? Nasisiyasatin mo ang iyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Yung po ba yung pananampalataya, mga kapatid, na itinuturo ni Danya Rason? Mga kapatid, magunos dili po kayo. Yung pananampalatayang ituturo ni Danya Rason, kabaligtaran na po ng pananampalatayang itinuro ng Panginoong Jesucristo. Dahil pananampalatayang itinuro ng Panginoong Jesucristo, sakdal. Ito pong pananampalatayang itinuturo ni Danya Rason, mabaho, marumi, mga kapatid. Biruin mo, tinutuligsa natin yung mga Katoliko na pinuposisyon nila yung larawan ni Maria, larawan ni Kristo, larawan ni ganito. Pero pumayag kayo na iposisyon yung larawan ni Danya Rason sa piyesta ng Diyos. Napakita nyo lang na Diyos talaga si Danya Rason. Yan ang pakilala ni Danya Rason, na Diyos siya. Ang pangit naman, ang sagwa namang Diyos yan ni Danya Rason. Biruin mo, mabaho yung paa. Tapos yung ilong sabog. Yung mata nakabural. Bural kasi, Kapampangan kasi ako, brother. Ayun. So, brother Johnny Diaz ng Gold Coast. Expect mo na po after this live or siguro during this live marami nang magme-message sa'yo na mga Exeter and Closet dyan sa Australia. At yung panawagan mong namimiss mo sila, baka bukas pupuntahan ka na nila dyan.
May dalang tubo. Oo. Ay, Masaya, nako. masaya na po kayo, Brad, Brad Johnny? Sunny po, Sunny. Brad Sunny, masaya na po kayo? Ah, masaya, masaya, masaya po dahil na, nasabi ko yung gusto ko sabihin sa kanila na Ayun. namimiss ko sila. Ayun, namimiss. Okay. Mga kapatid na mga Exeter dyan sa alam nyo na, Exeter na po si Brad Sunny Diaz at saka yung kanyang asawa. So, pwede nyo na po silang puntahan. Pwede na po kayong mag-banding. Welcome daw po kayo sa bahay nila. At sino naman, welcome. Ayan. Sige po, Brad, meron pa po kayong gusto sabihin, Brad Sunny? Wala na po. Actually, hindi naman daw to magsasalita kaso. Yun nga, yun lang naman. Yun lang naman ng ano ko. Wala naman po tayong masamang ah, kahit wala naman tayong masamang iniisip na Yes. kahit kanino po sa kanila. Kahit kahit kaninong manggagawa, kahit kaninong PNP, kahit kay Brad, Daniel, kahit hindi na ako kakilala, kahit hindi ako kakilala niya. So, wala naman pong Ang linis kaso lang po brother, talagang ha? Ang linis nga po ng puso nyo. Kahit na ano po, doon lang po talaga ako bumabase sa mga nasanay lang siguro po ako sa aral nung una po nila Brad, Ellie na yun po yung talagang yung kahit na break time makikinig ka sa yung tanungan portion po. Consultation. Oh, yung Consultation. Actually, mas gising ako pagka consultation dahil nakikita ko kung paano yung mga sitas po. Kasi katulad mas marami ako naiintindihan lalo akong nagigising sa sitas Aha. kesa sa mga paulit-ulit na ay hindi ako nagpapatama dahil hindi ako nagpapatama na paulit-ulit na dahil po parang umikot lang po sa isang Talata. po na yun nga po na hindi ko alam kung paano pero yun lang po wala po akong kahit kala Brad Resty na medyo kala Brad Resty po nakasama po namin minsan sa halos isang lugar lang din po tinutulugan namin dati na sa Canberra. So wala naman din po akong masamang kala Brad Resty kala Brad kahit sinong manggagawa. So, yun lang po. Kaya lang po tayo dahil yun nga, gawa na rin po siguro ng Maraming nanonood ngayon ng mga brother, na mga Exeter dyan sa Australia. Mga kapatid, na Exeter, kontakin nyo na po si Brad Sunny Diaz. Ayan, confirm po na Exeter po sila. Kagaya po nung sinabi niya, wala akong masamang tinapay. Kahit na pinahiya kami, kinonfront kami in public, wala ako, I understand. Iniisip ko, baka gutom lang siya, baka pagod lang siya, etc. Ganyan puso ng mga kapatid na Exeter. Ganun naman po talaga pagka ang hirap lang po talaga. Pero hanggang ngayon naman po, sabi ko nga sa doon lang po ako naan sa mga bata na sana kung papan dati po kasi medyo talagang dapat yung mga kasi hindi naman po hindi naman din ako ganun kagaling sa Biblia, di naman ako kasing galing ng iba kaya sabi ko yung mga bata na lang kako sana na nila lately nung makita ko nga rin yung mga sabi ko may ganito pala kako napakinggan ko yung sa inyo yung mga inilabas niyo kaya bahala nakako sila sabi ko gano'n baka ako niloob na rin din na hindi na lang din Buti na lang po, hindi pa natuloy yung
mga anak niyong maging member kasi baka yun pa yung pagmulan ng pagkakawatak-watak ng pamilya ninyo. Kasi merong mga kapatid na itinakwil yung mga magulang nilang Exeter eh. Mm. And yung mga bata naman po ay nakikinig naman po sa akin. Gawa ng, yun nga, sabi ko naman sa kanila, pwede naman silang, sabi ko mag-18, 18, 19 na isa, sabi ko. Ah, wag lang kayo maano, sabi ko sa kanila, basta alam niyo yung ano, kasi isa, marunong magtagalog, marunong pang magtagalog, kaya nakakapakinig kay Brad Eli nung araw, yung mga ano. Ayun. So, yun lang po. Sana sa mga kapatid na hindi po ako pinapansin. Wala po akong galit sa inyo. Kung may nadidinig po kayong mga maling salita na akala ay galing sa akin, eh, panigurado po hindi po sa akin ang galing yun dahil kahit kailan di naman po ako nagsalita ng pangit sa mga kapatid. Dahil kasi may mga tao na ano yung nagbibigay ng kanila opinion pagdating doon sinabi mo na, kaya sabi ko baka kami mga ganon, inisip ko na lang din na ganon. May isa kasing kapatid din minsan na binigyan ka ng binigyan yung nagbigay sa akin ng alak din na nag-report ng alak. Sabi ko ganon. Minsan ayun po, kaya pasensya na kung may nabanggit po ako na hindi ka nais-nais nung araw, nung mga time na magkakasama tayo, patawad naman po sa mga yun. Pero minsan po pala biro ako, pero wala naman po akong, kasi po galing Ano ko yung sa, wala akong intention, ano lang po, ganun. Minsan pagka nagpo-post ako, baka sabihin nyo nagyayabang ako. Hindi naman po ako nagyayabang. Natutuwa lang po kasi dati wala kaming ganun. Ipinost ko lang po dahil katulad yung mga minsan po baka kung nayayabangan sila sa amin dahil minsan nagpo-post ako ng sasakyan, nagpo-post kami ng ganito. Baka po nayayabangan, hindi ano lang po kami, natutuwa lang po kami dahil po kami galing sa hirap po kahit papaano nagkakaroon ng kaunti, natutuwa lang kami sa accomplishment po namin. At hindi po Accomplishment para, yun. Ano yun, para hindi makakatulong yun sa iba to inspire them na galing kami sa hirap. Kaya nyo rin yun. kaya nga po, yung mga totoong nakakakilala sa amin, na-inspired po sila. So, yun, matawag sila, paano nyo po ginawa, ganun to. Kaso, siyempre, hindi naman natin mapiplease ang lahat. Kaya, Yes. yun. Kaya, pasensya na lang mo. Yun. Sila nga, abuloy ng mga kapatid, nagpapasasa sila. Pero mo, paano ka nagkaroon ng paano ka naka-acquire ng property na worth 1 billion pesos dyan sa La Vista? Yun nga po. Yun. Ayaw pagdating po sa buluyan at wala namang ayaw ako magsalita sa mga ganyan dahil dahil sabi ko nga kahit sa yung mga toka na yan, yung mga target na yan nung araw pa may mga nadidinig na ho, pero sabi ko ayaw akong makialam kasi baka ako pagmulang pa nung araw kasi. Yes. Pero parang may mali. Yun lang po, parang minsan nararamdaman mo may mali. Kaya sinasabi ko minsan dati nung araw, sinasabi ko sa misis ko na, kung, huwag ka na lang magsalita. Para kasi magiging masama pa yung abuli mo o ganito. O kaya, huwag ka na lang mag-abul. Huwag ka na lang magbigay. Kasi pagka nagbigay ka pala, papasama pa. Yes. Kesa magbigay ka ng malaki ka ako. Ganito. Ganun Nung nga. araw po yun. Actually, ganyan nga yung nung dumidistino pa ako. Hindi naman lahat ng pinababa ng distrito ng sentral, ibinababa ko sa mga kapatid. Lalo na kung ang kapatid yung lokal mo mahihirap lang naman. Ibababa mo ba yung mga tulungan? Hindi naman kung talagang sa Diyos tayo, bakit pulubi ba ang Diyos natin? 'Di ba? Ba't hindi tayo magtiyaga doon sa kaya natin? Si Kristo nga Diyos yun na nagkatawang tao.
Pero, nag-ano ba siya? Gumawa ba siya ng pera? Nagmilagro ba siya? Hindi. Tama lang. Yung sa tama lang yung ano, na kailangan lang nila. Sinisingil sila ng buwis. Sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, pumunta ka sa sa dalampasigan. Yung unang isda na maano mo, kunin mo yung yung barya yung denaryo na nasa bibig niya. Yung nasa bibig ng isda. Ngayon, ang ginagawa nilang gatasan ng mga kapatid. Hindi mo Tapos, pagkita. nagpapasasa sila sa pera ng mga kapatid. Pero mo pera ng may pera, hindi ba kayo na ano niyan? Hindi kayo na kokonsensya niyan? Hindi niyo naman pinaghirapan, samantalang napakaraming mga kapatid na tinitipid nila. Biro mo, nakita ko si Brad Ferdinand Monje, si Brad Peter Parker na dating group servant sa Macau. Biruin mo, hindi niya na ibigay yung gustong kurso ng anak niya. Dahil devoted kasi yung mga kapatid eh. Itong si Brad Peter Parker, kilala ko to eh. I was one of the designated worker during that time when he was in Macau. So I know Brother Peter Parker and I know his faith. Alam ko kung paano siya magbigay. Biro mo, bike lang simpleng bike lang, hindi niya naibili yung tatay niya. Dahil mas inuuna niya yung gawain. Tapos, ngayon, como hindi nyo na napapakinabangan, parang tain na lang yung mga kapatid na dating pinakinabangan ninyo, na ginatasan ninyo ng milyon-milyon. Yeah. Ayun. Ang hirap. Pagdating sa pera talaga, mahirap hirap magsalita. Totoo po yan. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, you cannot serve two masters. Hindi ka po pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ang pinapanginoon na po ngayon ng mga KNP, lalo na ni Daniel Rason at ng kanyang asawa, paano hindi papanginoonin nung pokpok niyang asawa biruin mo, hindi naman siya laki sa well-off na family. So, ano sila, na paano bang tawag doon? Ano sila? Masyado silang sabik sa kayamanan at kapangyarihan. Pero mo saan ka nakakita? Si San Pedro, merong asawa yon. Binanggit ba yung pangalan ng asawa ni San Pedro? Pinasalamatan ba yung asawa ni San Pedro? Hindi. Bakit ngayon pinapasalamatan nyo na si Arlene Rason? Salamat po sa Diyos, Kuya Daniel, Ate Arlene, sa inyong pag-akay sa amin. Taga-akay na pala itong si Arlene Rason. Mas mahal yun. Alam mo ba yung kilay ni Arlene Rason, Brad Sani? Alam ko bawal. Ba't di sinuspindi? Tapos yung asawa mo, pina-enhance lang niya yung ilong niya. Bumagay. Nagalit. Nagkalit. Ang dami kong kilalang mga kapatid na nagpa-enhance ng ilong Pero hindi naman sinuspindi. Ano bang masama doon? Tama yung analysis mo, Brother Sani Diaz. Yung bang ilong na pina-enhance at saka yung ngipin na pinalagyan ng veneers, anong difference nun? Kahit na pustiso lang nga po, sabi ko nga, hindi ko nga rin po maano. Asan po yun? Asi po ako, minsan naghahanap din po ako ng para bang katwiran. Kasi yun ay tinuro sa katwiran po Yeah. Sabi ko nga minsan Sabi ko, dahil ba, hindi mo na masasabi na, minsan gusto mo na sabihin na, hindi mo alam kung inggit o mahirap na rin magsalita Inggit lang sila, Brad Sani. Nainggit o kasi bumagay, kasi nabago yung itsura, parang ganito, hindi. Pagka nakapag-ipon ka ako ng pera, magpapa-enhance ako ng ilong. Wala naman po. Sa akin naman, papi ko, wala naman kung Sabi ko, Oh,
Kamukha nga ni ni Raisa Sinon si sister. Opo. Sinundo po yung yung anak kong 14 years old, nagtatrabaho na sa 14, nagtatrabaho sa Kmart after school. So sinundo po ngayon. Ayun, Yun. salamat sa Diyos, Brad Sunny Diaz, sa iyong time. At alam ko, narinig ka ng mga kapatid na Exeter at Closet. May Diyan sa... nag-comment nga po na kanina nabasa ko parang binabasa ko yung comment. Binanggit yung pangalan nga nung binanggit yung na yung sinabi kong tiga Sydney. Binanggit yung pati palagi ko alam neto dahil binanggit niya pati yung yung asawa may pangalan din oh, Pinangalanan niya. sabi ni Busker Stories, ang Exeter po ba sa Sydney, Australia, Hindi ko alam kung nagtatanong siya. nyo, Brad Sunny at Brad Badong, ay sina Brad Fernan at Sis Ina? Tama po ba? Hindi ko nga po alam bakit alam, parang hindi ko alam kung alam din, parang may alam siya na konti lang alam ko, may alam din siyang konti kasi may question mark. Kasi hindi ko naman binanggit yung pangalan ng asawa, pero binanggit niya. Oh. Baka po, tingnan po natin mamaya sa kung sino ka man, brother o sister, kung ano ka man, anong man identity mo o gender mo, kontakin mo na lang si Brad Sunny Diaz. Kasi pare-pareho naman kayong nasa Australia Kontakin nyo na lang po ba? Babasahin ko po uli yung comment niya. Ang Exeter po ba sa Sydney, Australia, na binabanggit ninyo, Brad Sunny at Brad Badong, ay sina Brad Fernan at Sis Ina. Hindi ko po kilala itong si Brad Fernan at Sis Ina. Ito po ba po sila. Diakono po ba yung ano po bang pangalan ng Fernan na diakono? Ay yung diakono na na nag-exit. Alam po diakono siya na dumating ako sa Fernan 2012. po tama po ba, Fernan? Opo, pero secretary Sis Ina. yung asawa po. Opo, Sis Ina ba? O, yun. Opo. Mga kapatid. Kapatid, hindi ko po kino-confirm na totoo na kung sila nga po yun, pero may nagbanggit ng pangalan ng asawa, so medyo naliliwanagan ko na ng totoo ngayon ng konti. Okay. Sige po, brother. So baka kasi hindi ko naman po sila nakausap ng personal, nadinig ko lang. So since na binanggit niya yung pangalan ng asawa, so parang medyo lagpas na sa 50-50. Tapos yun nga po. Sige. Kung sino ka man kapatid na Busker Stories, paki-contact nyo na lang po si Brad Sunny Diaz. Kausapin nyo po. Baka pareho nyo yatang kilala itong si Brad Fernan at si Sina. Oo nga po. May mga marami silang alam ko may marami pa dito. Kaya wala lang po talagang nagulat na lang po. Kahit sa inyo nagulat din ako. Kailan po ba kayo, Brad, nagsimulang mag-exit? Hindi ko pa lang kung ano year. That was January 4, 2025. Just the early this year. Kaya talagang na-shock ako. Akala ko talaga prank. Alam niyo yun? Akala ko prank. Then lately, nung mag-live kayo na sa taha, yun nga po. Talaga sinundan ko yun. Sabi ko, ano po, paano po nangyari? Brad, kayo na-interview ko. Nasuspindi po kayo or umixit lang kayo? Paano po nangyari? Hindi po ako suspendido. Kasi po, meron pong kapatid na merong house and lot sa Highview. Yeah. Pinabebenta niya po yung property niya, yung house and lot niya. So ako naman po, inilapit ko po doon sa father ni Daniel Rason. Mahal po kasi ako nung father ni Daniel Rason. Mahal po ako nun. Tapos nung naibenta ko sa kanila, ewan ko ba bakit napakalalim ng inggit sa akin nung mother ni Daniel Rason, ni Beth Rason. Napakalalim ng inggit niya. Even even before Brother Eli's death. Kasi mahal din ako nung matanda ni Brother Eli. Lagi nila akong pinapasama, lagi nila akong ginagawa ng kwento. Tapos,
naibenta ko yung property, ang ginawa nitong mother ni Danya Rason, siniraan ako dun sa seller na ganito ako. So gumawa sila ng kwento, kinuntsaba nila si yung Noli Saballa. Kaya nga tinawagan ko si Noli Saballa, pinagsisigawan ko. Hindi ba totoo, Noli Saballa, na pinagsisigawan kita nung tinawagan kita sa phone? Sinabi mo sa akin, wag mo ako sisigawan. Hindi kita sinisigawan, sabi kong ganyan. Bakit mataas ang boses mo? Kasi tanga ka, sabi ko. Naku, pagka Ganun tama lang. ako, kahit matanda ka, pagka alam kong tama ako, ngayon, pagka alam kong mali ako, kahit bata ako, suko ako. Alam na alam kong mali, biro mo, pinasama nila ako, tapos ang masama pa, kaya ako na-trigger na mag-exit na, napatunayan ko kasi sa demonyo itong si Danya Rason eh. Biruin mo, pinagsilbihan ko sila ng mahigit 2 dekada ng buhay ko, ni isang serbisyo hindi ko man nagawa sa pamilya ko, sa mga magulang ko na nagpalaki sa akin. Tapos ipinagkalat ni Danya Rason na lumalaban na daw ako sa mga aral, lumalaban na daw ako sa aral. Sabi ko, patunayan ninyo, meron akong nilaban ng aral. Papatunayan ko, kayo ang manlalabag ng aral. Doon na po ako na-trigger. At doon ko napatunayan sa demonyo itong iglesia na to. Ako naman po, kaya naman po ako katulad ngayon. Hindi naman po ako lumabas. I mean, lumabas ako ng mukaan. I mean, kaya ako ngayon nakikipag-usap ng ganito dahil ako yung taong palagi gusto ko yung pag may tanong kasi ako sa sarili ko, gusto ko para bang hindi ako mapakali, na Opo. gusto kong masagot, at gusto ko pag nasagot pagka yung nararamdaman ko para bang sinasabi mo, like for example, ay yung ganun katulad ng mga ganun. Gusto paano ba sasabihin? Curious kasi ako, kaya Curious. ako nandito. Kaya ako ngayon nagtatanong ako ngayon. Para nagtatanong ako para bang yung mga katulad nung sinasabi yung area 50 52. something 52 na may ala, katulad nun, ano ba yun? Para bang is malaking question mark. Kasi may connection sa alak, tapos may connection din ako sa pag-inom, pero hindi ba ako lasenggo? I mean, sinabi ko na nga 2 to 3 shots, that's it na ako. Or sometimes 1 lang, hindi naman everyday. Nagkataon lang talaga, inamin ko sa manggagawa kasi ginawa ko naman talaga. Mm. So, ganun ang ano. So, yun yung mga ano, tsaka po yung, may mga question din naman po ako. Kaya ako ngayon humaharap kasi ang hirap naman magtanong hindi ko kasi ugali yung ano eh. Pagka ano eh, gusto ko humaharap ako pagka may tanong ako. Kaya ayoko nung ano lang po. Katulad nun, wala ako. Sabi ko nga po sa inyo, ulitin ko, wala po akong laban sa unang-una sa aral. Aral is aral talaga. Yan na yun, ginamit ko na lahat yan pati sa ano. Siguro, hindi, medyo may ang dating lang sa akin, may pagka palabiro ako, pero in reality, hindi naman po ako ganun hindi naman po ako ganun kasama. Kilala naman din po ako ng mga ibang kapatid na hindi naman po kami ganun. Nagkataon lang talaga na talagang suspindido kami na bago ko kayo makilala, suspendido na kami. Matagal na. So, matagal na rin hindi nakakadalo. Minsan, nung una, binibigyan nila ng hook up yung anak ko. So, simple lang. Sabi ko, patay may camera para makapakinig din ako. So, andun pa rin naman ako eh. Yung time na yun, siguro mga last year or 2 years ago, tuwing bibigyan nila ng hook up yung mga bata sa KNC, ako nasa gilid lang ako, nakikinig naman ako. So, hindi na ako, kasi alam ko suspindido ako. Baka ayoko na rin ng ibang ano. So, wala akong, ibig sabihin, no, it means, ang point ko ron, wala akong kontra sa aral, wala akong kontra kay Brad, wala akong masamang iniisip kay Brad Daniel, wala akong iniisip sa abuluyan, wala akong iniisip sa mga manggagawa, at lalo-lalo na sa mga kapatid na ng mga nakasama ko.
Yun lang po. So kaya ako nandito ngayon dahil nga po na yung mga tanong ko area 59 kasi hindi naman nila ipinapaliwanag. 52 lang, Brad. Inihintay ko nga po. 54. Inaano ko nga po. Inihintay ko lang po yung baka po may sumagot. Nagtanong ako sa kapatid kung kilala kayo. Hindi tapos sinend ko yung video nyo, yung time na ano, hindi naman nila mabuksan. Ang inaano ko, kaya ako nagtatanong sa kanila, baka may paliwanag naman po si Brad Daniel o kung sino man po manggagawa yun na na binabanggit nyo. Kailangan, nag-ano lang po ako na baka meron silang sagot sa mga Ang sagot po isinasabi nyo. Ang sagot po Mm. ni brother dun sa mga kumakalat na mga pictures na nagtitinda ng alak sa mga restaurant ni Brother Eli dyan sa Brazil at saka yung Area 52 na nightclub is artificial intelligence at saka edited. Okay. Ang daming mga kapatid ang daming mga kapatid na nakapunta sa even, shoutout pala, sinashoutout ko lahat ng mga closet dyan sa Sambahayan sa Brazil. Ang daming closet dyan sa Sambahayan sa Brazil. Balita Kasi ko. kasi pagka sorry po ako po. Kasi po naalala ko lang po kay Brad Ellie nung araw, kapag po may testigo isa o tatlo, binibigyan nila ng binibigyan niya ng patotohanan. Ano ba patawag doon? Yeah. Basta binibigyan kung sabi ko, marami nagsasabi. Sabi ko, paano ba to? Marami nagsasabi na ganun. Kung may nagpapatotoo, sabi kong ganun. Pinagtitibay Sabi pagka ko, maraming saksi. yun nga po. Yun nga po. Ako po hindi ako paano sasabihin to? Ang akin ay pagtatanong lang kung bakit ganun. Hindi po ako yung nag-iinganyo na nagsasabi na totoo pala. Nagtatanong din po. Isa lang po ako sa mga nagtatanong po. Kaya po ako humarap ngayon dahil gusto kong magtanong ng harapan, ayoko naman po magtanong ng patago. Bakit ko ba tatago? Wala naman ako sasabing mali. Correct. Wala rin naman ako sinabing masama sa kanila. Correct. At ang hinihingkahit ko nga sa kanila isang hi lang sa akin, masaya na ako. Yan. Mga kapatid. Ganun lang naman po sila. Pumunta sila rito, ipagluluto sila anytime or magsabi sila, absent ako. Ganun ko po sila kabis mga kapatid po. Kahit na yung mga manggagawang kumumpronta sa amin, wala po kaming sa inyo. Mahal na mahal po namin po kayo. Kung alam nyo lang po. Kaso, sana nga po, kung may nakakarinig man lang o may magsabi man lang sa inyo na ganito, may nagbigay po sa inyo, nagpasa po sa inyo, nagsaling dila ng masamang, may naghatid sa inyo ng masamang salita, kausapin niyo po ako ng para po mapatunayan natin. Opo. Pero yun nga ho, kaya ako humarap sa inyo ngayon. Sa iyo, Brad Badong. Kaya dahil gusto ko magtanong ng harapan. Yun lang po. Pwede mag-play ng kasi hindi ko dala yung laptop ko. Meron kasing ginawang kanta si Brad Elios at saka si Brad Logix. Ayan, shoutout nga pala sa mga kapatid sa Post and Ponder ni Brad Elios at saka ni Brad Logix. Meron silang ginawang kanta kasi meron ka bang tanong? Itanong mo kay Badong. Alam niya ang lahat ng sagot sa iyong mga tanong. Well, hindi ko naman po inaano yun, mga kapatid. Ano lang po yun, parang ano lang ng nila Brad Elios at saka ni Brad Logix. Going back to your question, kapatid na Sunny Diaz, totoo ba yung Area 59? Hindi po totoo yung Area 59. Area 52 lang po. 52 po. 52. Opo. Okay. Yun. Totoo po yun. 50%. Totoo po yun. Area 52 nightclub po yun. And meron pong tindang alak doon. Siyempre pag nightclub, meron tindang alak. Alam nga naman ang ititinda mo doon, gatas. Unless otherwise, ang gatas yung ititinda mo. Tapos na ina. Diretso sa ina. Tapos mabigat yun.
Totoo din po yun, nang tinitinda po doon, nagtinda rin po ng alak sa mga sa mga salute restaurant ni Brother Eli. Huwag na tayong maggaguhan, huwag na tayong mag tanga-tangahan. Rodel Mangiliman, Sanikatan. Kaya ka nga nagka-cancer, ang napakasinungaling mo, Sanikatan eh. Biruin mo, nagtinda naman talaga kayo ng alak eh. Tsaka binaboy mo naman talaga itong si Prima Salonga eh. Kung makapagmalinis ka para kang santo. Sa bagay, yung mga santo eh, ay nako. Mahirap na lang magsalita. Brother, at sigurado, kung maraming magre-reach out sa'yo na mga kapatid dyan sa Australia. Not only sa lugar mo, sabi mo nga marami kang lokal, yung Busker Stories, mukhang taga-Australia yan, Opo, kay mukha nga po. malamang pupuntahan ka niyan at kokontakin ka na niyan. At salamat sa Diyos, Brother Sunny Wala D, po. sa yung time. Meron ka May tanong, Brad, paano nga pala, Brad, paano po yung patuloy po yung pag-aral, yung pag-aaral po. Kasi gusto ko rin po makapakinig. Kaso ngayon, hindi na ako makapakinig ng mga May mga ginagawa po ba kayong Opo, ganito po pagtitipon? yun. Dati po, meron po tayong ginagawang community prayer. Kaya lang, pinagbibintangan po kami na, yan, nagtatayo na sila ng sarili nilang iglesia. Umpisa na yan. Opo. Stop ko po yon yung community prayer na yon. Kasi, Opo. ano po with all honesty, wala naman po talaga akong balak na gumawa ng grupo na magtatayo ng iglesia. Wala po. Ganito po yon, kapatid. Yung pong tanong ninyo na paano yun pagkakatipon, gawa-gawa lang po nila yan, yung pagkakatipon na yan. Ang totoo pong pagkakatipon sa Biblia, ito pong kagaya nito. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Sa inyong pamilya, nag-uusap-usap kayo, di ba? Opo. Kagaya nyo, ako nararamdaman ko makadiyos kayo, pati yung asawa mo. Hindi ba kayo nag-uusap ng asawa mo ng patungkol sa bagay ng Diyos? Mag-uusap. Siyempre. Pagkakatipon po yun, kapatid. Yun po yung pagkakatipong sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Kaya ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Hebreo, sa Hebreo 10:25, huwag ninyong pababayaan ang inyong pagkakatipon, ang inyong sariling pagkakatipon, ha? Huwag ninyong pababayaan ang inyong sariling pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. So meron palang tinutukoy si San Pablo na sariling pagkakatipon na dapat wag natin pababayaan. Alin yung sariling pagkakatipon? Yan nga po yung tinuro ng Kristo. Yan nga po yung ginagawa ninyo. At yan din yung ginagawa ng ibang mga tao, mga Budista, mga Hindus, meron silang pagkakatipon. Ano yung ginagawa nilang pagkakatipon? Sabi ng Panginoong Jesucristo, where 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Sino ba si Kristo? Si Kristo po, mga kapatid. Hindi naman po siya si Kristo nung hindi pa po siya nagkakatawang tao. Si Kristo po Kahit sa nga po, Diyos. para nga po mapatunayan, ito po yung kwarto ng anak ko. Tuturo ko po kayo. Para po mapatunayan ko sa iyo na ang anak kong 18 o 19, nasa Biksa, makapakinig din ng... Tingnan niyo po yung niya. May MCGI pa siya rito. Ito po yung kwarto niya. Minsan, chinecheck ko rin po yung mga kwarto nila kung ano yung mga nakalagay dyan. Kaya, yun nga po, kaya inaano ko na sa kanya. Hindi ko po sinisira. Wala po akong sinasabing masama kaya para yung katulad po yung mga wala pong sinasabing masama kinukwento sa kanila kay Brad Daniel or kay kanino man po manggagawa. Wala po akong kahit sa anak ko po, hindi ako nagbabanggit ng gano'n. Hinahayaan ko na lang din sila. Minsan may mga tanong siya, lumingiti na lang din ako. Ayoko na lang pong bigyan ng
Alam kong darating ang araw, maintindihan din nila yan. Eh. Yes. Actually, meron akong kausap, hindi ko lang matandaan. Alam ko kahapon lang yun eh. Meron kasing mga tanong na hindi naman kaagad pwede mong sagutin. 'Di ba? Yeah. Kagaya nagtanong Baka yung po kasi magkasala ako, kaya yun ang inaano ko po. Maingat po ako sa mga ganyan. Baka po kasi, yung kung ano po kasi sabihin ko, baka panghawakan ng anak ko. Gusto ko yung yes, sila mismo yung over. Yes. makaka-experience, at least kung nanggaling sa kanila, napatunayan nila. Tsaka lang po ako magsasalita. Kaya Yes. yun lang po. Kaya hanggat maaari, ayoko. Kaya po, minsan nadidinig ko siya pagka nadidinig ko yung kasi sa radio room niya. Minsan nadidinig ko na lang yung mga, binabalikan niya yung mga, alam mo yung mga clips ni Brad Ellie. Oo. Yung success. Hindi ko naman po siya binabawalan dahil sabi ko nga kanya-kanya ano yan. Pero yun lang nga po, yun na nga, hindi na nga. Simula na nga nung hindi na siya ewan ko kung dinamay na rin siya ng manggagawa. Hindi na rin siya binibigyan ng link. Yung isa po KNC, kung tutusin parang KNC pa yung isa dahil 14, parang 13 pa lang siya nung hindi na Kaya sabi ko nga, at least marunong na naman silang manalangin Oo. Marunong, yung mga bata po marunong. Kasi sabay-sabay po kami pagka mananalangin din po. Sa isang lugar kami, tapos minsan po ang naglilid yung pinakabunso. Ganun naman po. Hanggang sa nakalakihan na nila. Kaya minsan, pinapaalala ko, hindi kayo nagpipray bago matulog. Pray naman daw sila. Tapos bago kumain, awa naman po ng Diyos. Nagdarasal sila, hindi lang ganun kalakas. Pero ngayon, pag sila, marunong naman po. Kahit na lumaki sila rito, awa ng Diyos po kahit papano may konting pinanghahawakan po sila na natutunan nilang para sa akin sapat na muna para sa ngayon. Sapat muna po sa kanila. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kung meron kang pananampalatayang sinlaki ng butil ng mustasa, mapapasubha mo ang bundok sa dagat. Ganun ang nagagawa ng pananampalataya kahit sinlaki lang ng butil ng mustasa. Malaki Po. po Salamat. ang pananampalataya, kapatid. Kaya yung pong back doon sa tanong po ninyo, kagaya po niyan, brother, gusto ko pa rin pong makipagkatipon. Saan po tayo? Meron po ba kayong Yung pong ginagawa ninyo, pakikipagkatipon po yon. Yun po yung tamang pagkakatipong sinabi ng Kristo na kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan. Dumuroon ako sa gitna nila. Wala pong sinabi ang Panginoon Kristo na kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan na mayroong paksa. Dumuroon ako sa gitna nila. Walang ganon. Walang sinabi paksa. Ang sinabi lang, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 in my name sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Si Kristo, siya po ang daan, katotohanan at buhay. Pagka ang pinag-uusapan po natin is for the benefit of humanity, for the benefit of other people, for the benefit of whoever, Christ is in our midst. Malalim po yun, mga kapatid. Kagaya niya, nag-uusapan natin ay kabubuti ng mga kapatid. Palagay niyo po ba hindi tayo sasamahan ng Espiritu ng Kristo, ng salita ng Diyos? Si Kristo po kasi ang salita ng Diyos. Brother Sunny. Kaya wag po kayong kinulong lang po tayo doon sa maling katuruan na kailangan makipagkatipon tayo. Yeah, po. Salamat po sa Diyos at ayun, yun lang po yung tanong ko. Pero pa po, na yun lang, sa ngayon po yun lang po ang aming medyo na-shock pa ako ng konti dahil nag-like ako kanina. Pero palagi po ako na pinakikinggan ko po yung tanong nyo, tapos yung mga sinasabi niyo, tapos parang gusto akong magtanong sa kapatid kaso wala pong mga nag-response na kapatid. Nga po. Kaya gusto ko makabalita, baka ako may paliwanag sa kanila. Ang sa akin lang naman, kaya ako isinend sa kanila o yung link na sa inyo, pero hindi naman nila mabuksan. Sabi, Brad, di ko mabuksan. Sabi na,
sinend ko sa asawa ko, hindi rin nila mabuksan. Sabi ko, baka kasi ako lang yung friend ni Brad, sabi ko siguro. Or naka-block sa inyo. Ano nyo po, ang sabihin nyo po, manood po sila sa MCGI Exeter YouTube channel. I-type lang po nila MCGI Exeter. Yun nga po. Yun nga, dahil sabi ko nga, minsan may tanong din sila, sabi ko ganun. Sabi ko ganun. Alam mo, Erisan, hindi ko ano may marami rin sila, hindi naman nila mabuksan. Sabi ko ganun. Kaya ako lang naman nagtatanong sa kanila, hindi para ikalat na meron palang mga Exeter. Hindi para ikalat na ganun. Ang tanong ko, sabi ko, kung alam ko to, idiniscuss to sa sa paliwanag pag kami pagsamba, 'di ba? Minsan po ipinapaliwanag nila. Po. Baka ako inopen to, siyempre hindi naman ako nakakapakinig sa kanila. Ang tanong ko lang kasi sa kanila, anong paniwanag nila rito? Siyempre dapat may sagot, 'di ba? Ang Hindi paliwanag mo basta edited lang daw po yung mga picture at artificial intelligence. Nagsisinungaling po sila. Hindi po nila inaamin. Kaya nga malinaw na kampo na ni Satanas itong si Danya Rason eh. Biruin mo, alam mo naman na merong Area 52 at saka nandun ka pa nga, sinakal ako ni Danya Rason doon sa Area 52, Sabbath day ni Bradley noon eh. Sinakal ako yung mga katabi ko, sila Mylene, sila Ate Anidel, yung kambal, na Mina at saka Mira Cruz, nagpa-picture kay Danya Rason, kay Ismael. Sabi ko, magkakatabi kami, parang ang lilitaw, parang mapagmataas ako kung hindi ako magpapapicture din. Nagpa-picture ako. Napasama pa ako. Sinakal ako ni Sinabi ng kasi merong bilin noon na wag po kayong magpipicture. Doon pa lang magtataka na yung mga kapatid. Bakit ninyo pinagbabawalan yung mga kapatid na mag-picture inside Area 52? Meron ba kayong dapat itago? Yun. Yun nga Kaya po. yun. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, yung sinungaling, anak ng diablo yun. Nakasulat po yun sa 1:8:44. Kayo'y inyong amang diablo. Bakit? Sapagkat ang nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ano ba yung nasa ng kanilang ama na ibig nilang gawin? Siya'y mamamatay tao, buhat pa ng una. Paano siya pumapatay ng tao? Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Pumapatay pala ng tao itong kanilang amang diablo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Yun. Kaya mamamatay tao itong si Danya Rason anak ni Satanas. Ayun, brother. Salamat. At nakausap ko rin kayo. Brad Sunny, at kokontakin na po kayo ng mga kapatid dyan sa kasi sinabi mo namimiss mo sila. Totoo naman po. Sige, brother. At salamat sa Diyos. Meron ka pang gusto sabihin? Salamat. Yun lang po sa ngayon, brother. Sa uulitin. Sige po, brother. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat po. Natin ngayon si Popot Manimbo.